Nagkakasya na lang munang manirahan sa manaanod na sasakyan at barong-barong ang ilang nasalantang pamilya sa Tacloban City, Leyte. Maswerte ng araw ang ilang biktima na bigyan na ng tent na masisilungan. At mula sa Tacloban City sa Leyte, may ulat on the spot si Victoria. Victoria? Pia, talagang nakakaawa ang kondisyon ng ating mga kababayan na nasalanta ng bagyong Yolanda. At gaya nga ng sabi mo, maswerte nang maituturing dito sa Tacloban City kung mabibigyan ka ng tent bilang pansamantalang tirahan. Marami kasi sa kanila ay sa mga inanod na sasakyan ngayon nakatira. Wala nang uuwi ang bahay ang pamilya ni Luisa Bernido dahil sa bagyong Yolanda. Ang kanilang tirahan ngayon ang jeep na ito na natagpuan nilang inanod sa labas ng Tacloban Convention Center kung saan sila unang lumikas. Dalawang pamilya ang nagsisiksikan dito, karamihan mga bata. Kung minsan nakaupo na raw na natutulog ang matatanda. Sa tabi ng jeep, isang barong-barong ang itinayo ng mga kaanak ni Luisa mula sa mga kahoy, yero at bato na kanilang napulot sa kalsada. Nakahanap din daw sila ng mga pako kaya't nakagawa ng papag. 6 na pamilya naman ang nagtsitsaga rito. Isang beses pa lang daw o isang beses sa 2 araw kung makatanggap ng relief goods sina Luisa. Napagkakasya naman nila ang 4 na kilo ng bigas, ilang delata at noodles. Mas mahirap daw ang kanilang sitwasyon kapag gabi dahil bukod sa napakainit, napakarami ring lamok. Lahat sila tagtad na raw ng kagat ng lamok. Ang 3 buwang gulang na anak ni Luisa, marami ring kagat sa mukha. Kahapon nakapulot daw sila ng ilang laruan kaya't ang mga bata kahit papaano'y nalilibang. Sa di kalayuan, ilang pamilya naman ang binigyan ng tent mula Amerika. Mas maswerte na raw ang kanilang kondisyon kumpara sa kondisyon nila Luisa na sa barong-barong nagsisiksikan. Bagaman 12 araw na nang bumayo ang bagyong Yolanda, marami pa ring mahal sa buhay ang hindi pa nahanap ng mga residente. Si Ramil Basas, isa sa mga residente, wala pa rin daw balita sa mga magulang na posibleng inanod ng storm surge. Sa mga magulang ko, kay tatay, yung pangalan niya po si Romulo Yano Basas. Tsaka yung mama ko, pangalan din niya po si Dolores Masinda Basas. Kung saan man sila, kung nasurvive man sila, kung saan hospital, sa Catbalogang, Calbayog, o kay sa Cebu, kahit anong hospital na mayroon, kung pwede magpasabi sila na kasi naalala yung mga anak niya katulad ko. Back to zero kami. Wala kaming nadala kahit wala. Kaya hindi ko masasabing paano kayo makakapagsimula. Pia, ayon sa lokal na pamahalaan, mahigit 20,000 residente ang lumikas noong kasagsagan ng bagyo. Marami na rin daw ang umalis sa evacuation centers pero napakarami pa rin ang nananatili sa mga ito. Sapat pa naman daw ang supply ng pagkain pero ang pinagdarasal ng lokal na pamahalaan ay wala sanang kumalat na epidemya. Samantala, Pia, itong nakikita nyo ngayon sa screen ay yung mahaba pa rin na pila dito sa Tacloban Airport. Ito yung mga residente na nagnanais makaalis ng Tacloban sa pamamagitan ng pagsakay nga dito sa C-130. At yan muna ang latest mula rito sa Tacloban. Balik sa'yo, Pia. Victoria, meron ba tayong impormasyon o mga numero kung ilan na yung mga residente ng Tacloban na lumikas? Sa ngayon, Pia, hindi pa rin natin matiyak kung ilan nga yung mga lumikas mula rito sa Tacloban. Noong weekend, ang sabi sa atin ng NDRRMC ay nasa 3,000 na. Pero malamang ay nadagdagan pa yan dahil nga araw-araw, Pia, kahit gabi ay matyagang nakapila yung mga residente. Kagabi nandito tayo sa Tacloban Airport, Pia, at kahit nga napakalamig at napakalamok ay hindi natitinag yung mga residente dahil kapag umalis sila sa pila ay baka hindi sila makasakay sa C-130. Pia? Maraming salamat, Victoria Tulad.